Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid, na sinira lamang ng malumanay na pag-agos ng hangin mula sa aircon. Napamulat si Clara Reyes. Ang una niyang naramdaman ay ang bigat ng isang braso na nakapulupot sa kanyang bewang. Nagpakiramdam siya. Ang unan ay hindi sa kanya, ang amoy ay hindi pamilyar, amoy lalaki, amoy kulog na may halong alak at tabako. Tila may bumagsak na malaking bato sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang iginalaw ang ulo, at doon, sa gilid niya, nakita niya ang nakabuyang niyang na likod ng isang lalaki. Ang lahat ng ugat niya ay parang tumindig. Bawat hibla ng kanyang buhok ay parang tumayo sa takot. Isang pakiramdam ng pagsisisi at pagkadismaya ang rumagasa sa kanya. Wala siyang maalala sa nangyari kagabi. Isang blurry na gabi na nagsimula sa isang pagdiriwang ng tagumpay ng kabilang panig at natapos sa ganito. Naramdaman niya ang kakaibang kirot sa ibabang bahagi ng tiyan niya, kasabay ng napakagaan na pakiramdam. Gabi bago ito, ay nasa isang bar siya para mag-celebrate ng kaarawan ng kaibigan niya. Bago sila umalis ay tinawagan siya ni Lucas. Inimbitahan siya nito na sumali sa after party nila para mag-celebrate. Biglang bumalik sa isip niya ang huling usapan nila ni Lucas. Isang mainit na pagtatalo sa korte. Isang alitan sa loob ng korte na parang apoy sa init. Naalala niya kung paano siya tinitigan ni Lucas, puno ng galit at paghamon. Ngayon, narito sila. Sa iisang kama na parang mga magsing-irog. Hindi pwede. Imposibleng mangyari ito. Si Lucas de Guzman, ang lalaking laging humahamon sa kanya sa korte. Ang taong tinagurian niyang kikaaway. Sa puntong iyon, parang may sumabog sa loob niya. Ang propesyonal na mundo ni Clara ay binuo sa loob ng isang dekada, isang mundo ng katwiran, kaayusan, at kontrol. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang gumuho sa isang iglap. Saan siya nagkamali? Paano siya nagawa ang ganito sa sarili niya? Bumilis ang tibok ng puso niya. Napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Walang-wala siyang maalala kung paano sila nagtapos sa ganito, kaya kailangan niyang umalis. Dahan-dahan niyang inalis ang braso ni Lucas sa kanyang bewang. Nag-ingat siya na huwag itong magising. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang malaking gawaing sumisira sa katahimikan. Nang makatayo na siya, nakita niya ang mga damit niya na nakakalat sa sahig. Tumalikod siya upang kunin ang mga ito at nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. Gulo-gulo ang buhok, ang suot na damit kagabi ay hindi na naroon at isang pasa sa liig niya ang malinaw na nakikita. Lumingon siya kay Lucas na nakayakap sa unan. Nakita niya ang isang bahagi ng mukha nito at ang bakas ng luha ay nasa pisngi niya. Clara D. Bulong ni Lucas sa gitna ng kanyang pagkakatulog. Biglang tumigil ang lahat. Napuno ng takot ang kanyang puso. Hindi niya alam kung paano siya mag-react. Wala siyang naalala. Wala. Ang alam lang niya ay may nangyari sa kanila at ang katotohanan ito ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa puso niya. Mabilis siyang nagdamit. Hindi na niya inintindi kung paano siya magmukhang presentable. Hindi siya nag-iwan ng anumang note. Gusto lang niyang takasan ang lahat. Huminga siya ng malalim at lumabas sa pinto. Isang matalim na kislap ang pumasok sa mata niya nang makita niya ang mga katabing building. Ito ay ang kondominium ni Lucas. Bumaba si Clara at nagtaksi. Habang nagmamaneho ang taxi, hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Hindi ito dahil sa galit. Hindi dahil sa pagsisisi. Kundi dahil sa kahihiyan. Alam niyang mayroong nangyari kagabi, isang bagay na dapat niyang ikahihiya. Matapos ang ilang linggo, bumalik si Clara sa normal na routine niya. Araw-araw ay pumupunta siya sa give, nag-i-exercise at nagko-concentrate sa trabaho. Ang lahat na nangyari kagabi ay nasa isip pa rin niya, ngunit pinilit niyang kalimutan ang lahat. Dumating ang araw ng desisyon ng kaso nila. Nasa korte si Clara, handa na para sa huling pagtatalo. Tinitigan niya si Lucas. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na parang galit at pagmamahal. Habang nagtatalo sila, biglang nanghihina ang tiyan ni Clara. Naramdaman niya ang kakaibang pagkahilo at pagsusuka. Napaupo siya sa kanyang upuan, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas.
Tiningnan niya ang kanyang tiyan, at sa sandaling iyon, nakita niya ang dalawang butil na gumagapang sa kanyang tiyan. Ang lahat ay parang tumigil. Ang mga ingay sa korte ay naging isang malaking katahimikan. Napahawak siya sa tiyan niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Lucas naman ay nakatingin sa kanya na parang may alam siya. May kung anong koneksyon sa pagitan nila. Isang koneksyon na hindi niya maintindihan. Nagpatuloy ang pag-ikot ng kanyang tiyan at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Huli na nang ma-realize niya ang lahat. Hindi ito isang normal na sakit. Ito ay ang sintomas ng pagbubuntis. Clara, okay ka lang ba? Tanong ng kaibigan niya. Hindi siya makasagot. Napuno ang kanyang isip ng mga katanungan. Paano ito nangyari? Kailan? At sino ang ama? Hindi niya alam. Ang alam lang niya ay naghihiwalay na ang kanilang mga landas. Ngunit sa huling araw ng pagtatalo, nagbalik ang lahat ng mga alaala. Ang mga matatamis na halik, ang mga mainit na yakap. At ang huling halik, isang matamis na halik na hinaluan ng alak, ay nagbalik sa kanya. Ang halik na iyon ay isang tanda. Isang tanda na ang lahat ay nangyari. Habang lumalabas siya sa korte, naramdaman niya ang pagsusuka. Tumakbo siya patungo sa banyo. Naramdaman niya ang kakaibang kirot sa kanyang tiyan, at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Biglang bumukas ang pinto. Si Lucas. Okay ka lang ba? Tanong ni Lucas. Naalala mo na ba ang lahat? Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Huli na nang ma-realize niya ang lahat. Hindi ito isang simpleng pagkahilo. Ito ay ang tanda ng pagbubuntis. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napuno ang kanyang isip ng mga katanungan. Ilang linggo na, tanong ni Lucas. Walang maisagot si Clara. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang lahat ng mga katanungan ay may sagot. Paano? Bulong niya. Lucas smiled sadly. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo dito. Hindi mo ito kailangang gawin ng mag-isa. Ang lahat ng kanyang takot ay unti-unting nawala. Napuno ang kanyang puso ng pag-asa. Hindi na siya mag-isa. Bawat paggising ni Clara sa umaga, ang una niyang nararamdaman ay ang bigat ng isang sikreto. Hindi isang maliit na sikreto, kundi isang sikretong may dalawang buhay. Simula nang sabihin sa kanya ni Lucas sa banyo ng korte na alam nito ang tungkol sa pagbubuntis niya, parang may kandado sa bibig niya. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makapagtanong. Ang tanging nagawa niya ay tumakbo. Muli. Tumakbo siya mula sa isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Ngayon, ilang linggo na ang nakalipas. Ang mga umaga niya ay laging nagsisimula sa pagsusuka. Ang matinding panghihina ng katawan ay parang sumpa, nagpapaalala sa kanya ng gabi na nagpabago sa lahat. Araw-araw, sinisikap niyang maging normal sa trabaho. Sinisikap niyang itago ang katotohanan sa likod ng formal na pananamit at isang malamig na ekspresyon. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, unti-unti siyang nawawasak. Ang dati niyang matatag na mundo ay unti-unting gumuguho. Sa isang tanghali, habang nag-aalmusal sa isang coffee shop malapit sa opisina, tumawag si Miguel. Clara, kamusta ka na? Parang hindi ka na nagpaparamdam. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala, ang boses ng isang dating kasintahan na naging mentor. Pinigilan ni Clara ang sarili na maging emosyonal. Ayos lang ako, Miguel. Busy lang talaga, sagot niya, pinipilit na maging matatag ang boses. Gusto mo bang magkape? Kailangan mo ng kausap. Nabalitaan ko ang nangyari sa kaso ninyo. Sayang, napakagaling ninyong dalawa, sabi ni Miguel. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid, na sinira lamang ng malumanay na pag-agos ng hangin mula sa aircon. Napamulat si Clara Reyes. Ang una niyang naramdaman ay ang bigat ng isang braso na nakapulupot sa kanyang bewang. Nagpakiramdam siya. Ang unan ay hindi sa kanya, ang amoy ay hindi pamilyar, amoy lalaki, amoy kulog na may halong alak at tabako. Tila may bumagsak na malaking bato sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang iginalaw ang ulo, at doon, sa gilid niya, nakita niya ang nakabuyang niyang nalikod ng isang lalaki. Ang lahat ng ugat niya ay parang tumindig. Bawat hibla ng kanyang buhok ay parang tumayo sa takot.
Isang pakiramdam ng pagsisisi at pagkadismaya ang rumagasa sa kanya. Wala siyang maalala sa nangyari kagabi. Isang blurry na gabi na nagsimula sa isang pagdiriwang ng tagumpay ng kabilang panig at natapos sa ganito. Naramdaman niya ang kakaibang kirot sa ibabang bahagi ng tiyan niya, kasabay ng napakagaan na pakiramdam. Gabi bago ito, ay nasa isang bar siya para mag-celebrate ng kaarawan ng kaibigan niya. Bago sila umalis ay tinawagan siya ni Lucas. Inimbitahan siya nito na sumali sa after party nila para mag-celebrate. Biglang bumalik sa isip niya ang huling usapan nila ni Lucas. Isang mainit na pagtatalo sa korte. Isang alitan sa loob ng korte na parang apoy sa init. Naalala niya kung paano siya tinitigan ni Lucas, puno ng galit at paghamon. Ngayon, narito sila. Sa iisang kama na parang mga magsing-irog. Hindi pwede. Imposibleng mangyari ito. Si Lucas de Guzman, ang lalaking laging humahamon sa kanya sa korte. Ang taong tinagurian niyang di-kaaway. Sa puntong iyon, parang may sumabog sa loob niya. Ang propesyonal na mundo ni Clara ay binuo sa loob ng isang dekada, isang mundo ng katwiran, kaayusan, at kontrol. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang gumuho sa isang iglap. Saan siya nagkamali? Paano siya nagawa ang ganito sa sarili niya? Bumilis ang tibok ng puso niya. Napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Walang-wala siyang maalala kung paano sila nagtapos sa ganito, kaya kailangan niyang umalis. Dahan-dahan niyang inalis ang braso ni Lucas sa kanyang bewang. Nag-ingat siya na huwag itong magising. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang malaking gawaing sumisira sa katahimikan. Nang makatayo na siya, nakita niya ang mga damit niya na nakakalat sa sahig. Tumalikod siya upang kunin ang mga ito at nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. Gulo-gulo ang buhok, ang suot na damit kagabi ay hindi na naroon at isang pasa sa liig niya ang malinaw na nakikita. Lumingon siya kay Lucas na nakayakap sa unan. Nakita niya ang isang bahagi ng mukha nito at ang bakas ng luha ay nasa pisngi niya. Clara D. Bulong ni Lucas sa gitna ng kanyang pagkakatulog. Biglang tumigil ang lahat. Napuno ng takot ang kanyang puso. Hindi niya alam kung paano siya mag-react. Wala siyang naalala. Wala. Ang alam lang niya ay may nangyari sa kanila at ang katotohanan ito ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa puso niya. Mabilis siyang nagdamit. Hindi na niya inintindi kung paano siya magmukhang presentable. Hindi siya nag-iwan ng anumang note. Gusto lang niyang takasan ang lahat. Huminga siya ng malalim at lumabas sa pinto. Isang matalim na kislap ang pumasok sa mata niya nang makita niya ang mga katabing building. Ito ay ang kondominium ni Lucas. Bumaba si Clara at nagtaksi. Habang nagmamaneho ang taxi, hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Hindi ito dahil sa galit. Hindi dahil sa pagsisisi. Kundi dahil sa kahihiyan. Alam niyang mayroong nangyari kagabi, isang bagay na dapat niyang ikahihiya. Matapos ang ilang linggo, bumalik si Clara sa normal na routine niya. Araw-araw ay pumupunta siya sa give, nag-i-exercise at nagko-concentrate sa trabaho. Ang lahat na nangyari kagabi ay nasa isip pa rin niya, ngunit pinilit niyang kalimutan ang lahat. Dumating ang araw ng desisyon ng kaso nila. Nasa korte si Clara, handa na para sa huling pagtatalo. Tinitigan niya si Lucas. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na parang galit at pagmamahal. Habang nagtatalo sila, biglang nanghihina ang tiyan ni Clara. Naramdaman niya ang kakaibang pagkahilo at pagsusuka. Napaupo siya sa kanyang upuan, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Tiningnan niya ang kanyang tiyan, at sa sandaling iyon, nakita niya ang dalawang butil na gumagapang sa kanyang tiyan. Ang lahat ay parang tumigil. Ang mga ingay sa korte ay naging isang malaking katahimikan. Napahawak siya sa tiyan niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Lucas naman ay nakatingin sa kanya na parang may alam siya. May kung anong koneksyon sa pagitan nila. Isang koneksyon na hindi niya maintindihan. Nagpatuloy ang pag-ikot ng kanyang tiyan at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Huli na nang ma-realize niya ang lahat. Hindi ito isang normal na sakit. Ito ay ang sintomas ng pagbubuntis. Clara, okay ka lang ba? Tanong ng kaibigan niya.
Hindi siya makasagot. Napuno ang kanyang isip ng mga katanungan. Paano ito nangyari? Kailan? At sino ang ama? Hindi niya alam. Ang alam lang niya ay naghihiwalay na ang kanilang mga landas. Ngunit sa huling araw ng pagtatalo, nagbalik ang lahat ng mga alaala. Ang mga matatamis na halik, ang mga mainit na yakap. At ang huling halik, isang matamis na halik na hinaluan ng alak, ay nagbalik sa kanya. Ang halik na iyon ay isang tanda. Isang tanda na ang lahat ay nangyari. Habang lumalabas siya sa korte, naramdaman niya ang pagsusuka. Tumakbo siya patungo sa banyo. Naramdaman niya ang kakaibang kirot sa kanyang tiyan, at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Biglang bumukas ang pinto. Si Lucas. Okay ka lang ba? Tanong ni Lucas. Naalala mo na ba ang lahat? Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Huli na nang ma-realize niya ang lahat. Hindi ito isang simpleng pagkahilo. Ito ay ang tanda ng pagbubuntis. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napuno ang kanyang isip ng mga katanungan. Ilang linggo na, tanong ni Lucas. Walang maisagot si Clara. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang lahat ng mga katanungan ay may sagot. Paano? Bulong niya. Lucas smiled sadly. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo dito. Hindi mo ito kailangang gawin ng mag-isa. Ang lahat ng kanyang takot ay unti-unting nawala. Napuno ang kanyang puso ng pag-asa. Hindi na siya mag-isa. Bawat paggising ni Clara sa umaga, ang una niyang nararamdaman ay ang bigat ng isang sikreto. Hindi isang maliit na sikreto, kundi isang sikretong may dalawang buhay. Simula nang sabihin sa kanya ni Lucas sa banyo ng korte na alam nito ang tungkol sa pagbubuntis niya, parang may kandado sa bibig niya. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makapagtanong. Ang tanging nagawa niya ay tumakbo. Muli. Tumakbo siya mula sa isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Ngayon, ilang linggo na ang nakalipas. Ang mga umaga niya ay laging nagsisimula sa pagsusuka. Ang matinding panghihina ng katawan ay parang sumpa, nagpapaalala sa kanya ng gabi na nagpabago sa lahat. Araw-araw, sinisikap niyang maging normal sa trabaho. Sinisikap niyang itago ang katotohanan sa likod ng formal na pananamit at isang malamig na ekspresyon. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, unti-unti siyang nawawasak. Ang dati niyang matatag na mundo ay unti-unting gumuguho. Sa isang tanghali, habang nag-aalmusal sa isang coffee shop malapit sa opisina, tumawag si Miguel. Clara, kamusta ka na? Parang hindi ka na nagpaparamdam. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala, ang boses ng isang dating kasintahan na naging mentor. Pinigilan ni Clara ang sarili na maging emosyonal. Ayos lang ako, Miguel. Busy lang talaga, sagot niya, pinipilit na maging matatag ang boses. Gusto mo bang magkape? Kailangan mo ng kausap. Nabalitaan ko ang nangyari sa kaso ninyo. Sayang, napakagaling ninyong dalawa, sabi ni Miguel. Naisip ni Clara na marahil ay kailangan niya nga ng kausap. Si Miguel ang isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Siya ang mentor na nagturo sa kanya kung paano maging isang mahusay na abogado. Siya rin ang taong minsan nang nagbigay ng kulay sa buhay niya. Sige, sagot niya. Magkita tayo sa coffee shop malapit sa opisina ko. Pagdating ni Miguel, sinalubong niya si Clara ng isang mahigpit na yakap. Clara, I'm so sorry. I know how much you worked for that case, sabi nito. Okay lang, Miguel, sagot niya, pinilit mumiti. So, ano ang plano mo ngayon? Nabalitaan ko na nakasuspend ka. Sino ang nag-file ng complaint na may conflict of interest kayo ni Lucas? Hindi ko maintindihan, tanong ni Miguel. Ang tanong na iyon ay tumama sa kanya. Hindi rin niya alam kung sino. Ang alam lang niya ay may nag-file ng complaint at ang desisyon ng korte ay agad na naipasa. Isang napakabilis na proseso na parang pinagplanuhan. Hindi ko alam, sagot niya, basta ang alam ko, may malalim na koneksyon si Lucas sa mga taong involved sa kaso. Ngumiti si Miguel. Ah, si Lucas. Hindi na ako nagtataka. Kilala ko ang pamilya niya. Masyadong agresibo ang mga de Guzman. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Clara ang kakaibang kaba. Ang mga tanong ni Miguel ay masyadong detalyado.
Ang pag-aalala nito ay parang scripted. Pakiramdam niya, hindi siya ang kinakausap nito, kundi ang bawat kilos at desisyon niya. Clara, sigurado ka bang okay ka lang? Parang namumutla ka, sabi ni Miguel, hinawakan ang kamay niya. Okay lang ako. Kailangan ko nang bumalik sa opisina, sagot niya, tinanggal ang kamay niya mula sa kamay ni Miguel. Umalis siya, ngunit hindi nawala ang kakaibang pakiramdam. Ang boses ni Miguel ay parang isang matamis na awitin, ngunit sa likod ng mga salita nito, mayroon siyang narinig na kakaiba. Isang tunog ng isang ahas na nagtatago sa damo. Pagbalik niya sa opisina, nakita niya si Lucas. May kausap itong lalaki, mukhang isang empleyado ng korte. Napansin niya ang matalim na tingin ni Lucas sa kanya. Ang tingin na iyon ay puno ng galit, pagdududa at awa. Tungkol sa iyo, Miss Reyes, sabi ng lalaki na kausap ni Lucas. Alam mo naman siguro na ang mga katulad mo ay hindi dapat magtagal sa korte. Clara tried to ignore them. But it was too much. The constant stares, the whispers, the knowing glances. It was as if they all knew. It was as if the world was in on a secret that she was desperately trying to keep. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang kanyang tiyan ay parang may gustong ilabas. Humawak siya sa dingding, trying to keep her balance. Mabilis siyang pumasok sa banyo at doon, sumuka siya. Parang gusto niyang umiyak. Hindi lang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa mental na pagod. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na hindi niya ito ginusto. Na hindi niya ito pinlano. Na sa isang gabi, ang lahat ng pinaghirapan niya ay biglang nawala. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Lucas na nakatayo sa labas, naghihintay. Lumapit ito sa kanya. Hindi na ang Lucas sa korte na puno ng galit at paghamon. Ngayon, ang nakikita niya ay ang Lucas sa banyo, ang Lucas na nagsabing, hindi mo ito kailangang gawin ng mag-isa. Okay ka lang ba? Tanong ni Lucas. Parang namumutla ka. Ayos lang ako, sagot ni Clara, lumayo sa kanya. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Lucas sighed. Clara, I know you're scared. But we can't pretend that nothing happened. We need to face this together. Hindi mo naiintindihan, sagot ni Clara. Hindi ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa aking karera. Sa aking buhay. Hindi mo ito pwede basta-basta na lang i-claim na parang isang kaso. Hindi ito isang kaso, Clara. Hindi ito isang kaso, sabi ni Lucas. Ito ay isang buhay. 2 buhay sa loob ng tiyan mo. Tumalikod si Clara at naglakad palayo. Narinig niya ang boses ni Lucas na sumisigaw sa likod niya. Clara, sandali lang. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagdating niya sa labas ng korte, tumigil siya. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang tiyan. Ang sakit na ito ay parang isang paalala na ang lahat ng nangyari ay hindi panaginip. Ito ay isang katotohanan. Nang lumingon siya, nakita niya si Lucas. Tumakbo ito papunta sa kanya. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na parang galit at pagmamahal. We need to talk, sabi ni Lucas, hinawakan ang braso niya. Tungkol sa gabing iyon at tungkol sa iyong pagbubuntis. Hindi siya makasagot. Napuno ang kanyang isip ng mga katanungan. Ano ang gagawin niya? Paano niya haharapin ang lahat? Ang lahat ng kanyang takot ay unti-unting lumabas. Sa sandaling iyon, parang may kandado sa bibig niya. Lucas. Hindi siya natapos sa kanyang sasabihin. Hinila ni Lucas ang braso niya at hinila siya sa isang kotse. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lucas. Magkasama tayo dito. Ang mundo ni Lucas de Guzman ay isang mundo ng lohika at kaayusan. Ang bawat hakbang, bawat galaw ay pinag-iisipan. Ngunit sa sandaling hinila niya si Clara sa kanyang kotse sa labas ng korte, parang gumuho ang lahat ng lohika niya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, isang takot na pumalit sa karaniwan nitong pagiging matatag at formal. Naramdaman niya ang kakaibang kirot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ito ay awa, galit, o isang bagay na mas malalim. Sa loob ng kotse, nanatili silang tahimik. Ang tanging ingay ay ang tunog ng traffic sa Makati. Lucas, ano ba ito? Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Clara, ang boses nito ay nanginginig. Sa opisina ko, sagot niya, hindi lumingon.
Kailangan nating mag-usap. Nang dumating sila sa kanyang opisina, nagulat si Clara sa minimalist at modernong disenyo nito. Ito ang opisina ko, sabi ni Lucas, at ito ang lugar kung saan natin pag-uusapan ang lahat. Umupo si Clara sa sofa, hawak ang tiyan niya. Nakita ni Lucas ang pagbabago sa kilos niya. Ang dating matapang na si Clara Reyes ay nawala, pinalitan ng isang babaeng nanghihina, nangangamba at walang laban. Clara, nagsimula si Lucas, hindi ko maintindihan. Bakit mo ito tinago? Bakit mo ako iniiwasan? 2 buhay ang nakasalalay dito. Hindi mo naiintindihan, sagot ni Clara, hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa akin. Sa aking karera. Sa aking buhay. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ang alam ko lang, ang lahat ng pinaghirapan ko ay mawawala na. Biglang tumunog ang telepono ni Lucas. Isang tawag mula sa kanyang head lawyer. Lucas, mayroon kang natanggap na restraining order. Sa iyo at kay Miss Reyes. Ang kaso ninyo ay pansamantalang sinuspinde. Mayroon kayong seryosong conflict of interest. Ano? Paano? Tanong ni Lucas. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming koneksyon sa labas ng korte. Mayroong nagsumbong sa amin. Isang video. Ang video ay nagpapakita sa inyong dalawa na magkasama sa isang bar. Mayroong malinaw na ebidensya na kayo ay magkasama sa isang hotel. Ipinapakita rin sa video na ikaw ay umiinom at si Miss Reyes ay nakaupo sa tabi mo. Ano ba ang nangyari? Napatingin si Lucas kay Clara. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Ang bawat salita ng kanyang head lawyer ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa puso niya. Naramdaman niya ang matinding galit at pagkabigo. Hindi ko alam, sagot niya, basta ang alam ko, may naninira sa amin. Kailangan ninyong magkasama para sa investigasyon. Ibinibigay sa inyo ang isang apartment sa Makati. Kailangan ninyong manatili doon hanggang sa matapos ang investigasyon, sabi ng kanyang head lawyer. Ito ay para sa inyong kaligtasan. May naninira sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng kaso ninyo. Nang ibaba ni Lucas ang telepono, nanatili siyang tahimik. Ito na, sabi niya kay Clara, ang lahat ng pinaghirapan natin ay mawawala na. Pero mayroon tayong mas malaking problema. May naninira sa atin. Tiningnan siya ni Clara, ang mga mata nito ay puno ng luha. Hindi ko maintindihan, sabi nito, bakit? Bakit niya ito ginawa sa atin? Hindi ko alam, sagot ni Lucas, pero mayroon akong hinala. Ang taong ito ay may alam sa atin. Ang taong ito ay may alam sa kaso. At ang taong ito ay gusto tayong sirain. Nang dumating sila sa apartment, naramdaman ni Lucas ang kakaibang pakiramdam. Ang apartment ay maliit, ngunit malinis. Mayroong 2 kwarto, isang kusina, at isang living room. Ito ang magiging tahanan natin, sabi niya, hanggang sa matapos ang lahat. Nang gabi na, nag-away sila. Hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa sa akin, sabi ni Clara, ang boses nito ay nanginginig. Hindi ko alam kung bakit mo ako tinutulungan. Hindi ko alam kung bakit mo ako pinapabayaan na mag-isa. Hindi ako tutulong sa iyo, sagot ni Lucas, ako ay tutulong sa ating dalawa. Ito ay hindi tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa atin. Sa 2 buhay sa loob ng tiyan mo. At sa career na mawawala sa ating dalawa. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nagring ang telepono ni Clara. Kinuha niya ang cellphone niya at nakita niya ang isang text message. Ang mensahe ay mula sa isang unknown number. Mag-ingat ka, Clara. Mayroong nagmamanman sa iyo. Napatingin si Clara sa cellphone niya, ang mga mata nito ay puno ng takot. Lucas, tingnan mo ito, sabi nito at ipinakita ang message kay Lucas. Pagkatapos ng text message, mayroong isang maliit na icon na nagblinking sa screen ng cellphone ni Clara. Ang icon ay nagpapakita na mayroong isang device na nakakabit sa kanyang cellphone. Ang lahat ng kanilang ginagawa ay minamanmanan. Ang lahat ng kanilang sinasabi ay naririnig. Sino ang gagawa nito? Tanong ni Clara, ang mga mata nito ay puno ng luha. Sino ang naninira sa atin? Lucas took her phone. He saw the same icon. Don't know, he said, his voice full of anger and frustration. But we'll find out.
Ang buhay sa ilalim ng iisang bubong kasama si Lucas de Guzman ay parang isang pelikulang hindi mo gustong panoorin. Bawat kilos ko ay maingat, bawat salita ay tinimbang. Pinilit kong itayo muli ang pader na ginawa ko para hindi siya makapasok. Ang pader na pinilit kong buuin para protektahan ang sarili ko mula sa lahat. Nagsimula ang araw ko sa umaga sa banyo. Naramdaman ko ang kakaibang pagkahilo at pagsusuka. Ang pakiramdam ay hindi na bago. Parang isang paulit-ulit na panaginip na ayaw kang pakawalan. Habang nakasalampak ako sa sahig, narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Clara, okay ka lang ba? Tanong ni Lucas. Hindi ako sumagot. Napuno ang isip ko ng galit. Galit sa sarili ko dahil sa kahinaan na ito. Galit sa kanya dahil siya ang dahilan ng lahat. Pero sa huli, wala akong lakas para sumigaw, para magalit. Ayos lang ako, sagot ko. Huwag kang mag-alala. Narinig ko ang mga hakbang niya. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Clara, lumabas ka na dyan. 2 oras na kitang hinahanap. Hindi ko na kaya. Ang pakiramdam ng pagsusuka ay lalo pang lumalakas. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Pagkakita sa akin, napakunot ang noo ni Lucas. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Clara, you're not okay. Halika, umupo ka muna. Naramdaman ko ang bigat ng katawan ko. Parang gusto kong bumagsak sa sahig. Hinawakan ako ni Lucas sa braso at hinila ako papunta sa sala. Upo ka muna dyan. Magluluto ako ng sopas para sa iyo. Kailangan mong kumain. Nanatili akong tahimik. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Hindi mo kailangan gawin yan, bulong ko. Kailangan, sagot niya. Clara, we're in this together. And I will not let you suffer alone. Habang nagluluto si Lucas, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung ito ay awa o isang bagay na mas malalim. Ang Lucas sa harap ko ay hindi ang Lucas sa korte. Ang Lucas sa harap ko ay isang lalaki na may malasakit. Nang matapos si Lucas magluto, dinalhan niya ako ng isang bowl ng sopas. Inumin mo ito, sabi niya. Mabuti ito para sa iyo. At para sa mga bata. Ang salitang bata ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa puso ko. Lucas, hindi mo kailangan gawin ito. Sige na, lumabas ka na muna. Hindi, sagot niya, hindi ako aalis. Mananatili ako dito hanggang sa matapos ka. Alam ko, mahirap ito para sa iyo. Pero hindi ka nag-iisa. Ang bawat salita ni Lucas ay parang isang balahibo na humahaplos sa puso ko. Unti-unti kong naramdaman ang pagkabawas ng aking galit at takot. Unti-unti kong naramdaman ang pagpasok ng isang bagong pakiramdam, ang pakiramdam ng pag-asa. Isang araw, nagpasya si Lucas na sumama sa akin sa aking ultrasound appointment. Hindi ka pwedeng mag-isa, sabi niya. Ito ay ang unang beses na makikita natin sila. Habang naglalakad kami patungo sa klinik, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Ang kaba ay hindi dahil sa ultrasound. Ang kaba ay dahil sa presensya ni Lucas. Ang kaba ay dahil sa kakaibang pakiramdam na unti-unting pumapasok sa puso ko. Nang nasa loob na kami ng ultrasound room, naramdaman ko ang luha sa aking mga mata. Clara, huwag kang umiyak, bulong ni Lucas, nandito ako. Nandito kami. Sa screen, nakita ko ang 2 butil. 2 butil na parang mga star. 2 butil na gumagapang sa aking tiyan. Ang lahat ay parang tumigil. Ang mga ingay ay naging isang malaking katahimikan. Ang lahat ng aking takot at galit ay nawala. Sa sandaling iyon, ang naramdaman ko lang ay pag-asa. Paglabas namin sa klinik, nagulat ako nang makita si Lucas na naghihintay sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng kaligayahan. Clara, they're beautiful. They're so small. Ang mga salitang ito ay parang isang awitin sa aking mga tenga. Lucas, paano mo ito nagawa? Tanong ko. Paano mo ako natulungan? Clara, hindi ko alam kung paano ko ito nagawa, sagot niya, basta ang alam ko, ang 2 bata sa loob ng tiyan mo ay ang dahilan. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Nang makabalik kami sa apartment, naramdaman ko ang pagod. Humiga ako sa kama at doon natulog ako. Nang magising ako, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na mayroon akong kasama. Ang pakiramdam na hindi na ako nag-iisa.
Habang nag-aayos ako ng mga gamit ko, nahulog sa aking bulsa ang isang lumang litrato. Ang litrato ay nagpapakita sa akin at sa aking ama. Ang aking ama ay nakasuot ng kanyang pormal na damit ng abogado, at ako ay nakasuot ng isang pormal na damit din. Ang litrato ay kinuha sa araw na nanumpa ako bilang isang bagong abogado. Ang araw na sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maging isang mahusay na abogado tulad ng aking ama. Nang makita ni Lucas ang litrato, nagulat siya. Siya ba ang tanong niya? Sagot ko, siya ang aking ama. Napatingin si Lucas sa litrato, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Clara, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero nakita ko ang pangalan niya sa isang lumang kaso. Ang kaso ay tungkol sa isang taong pinangalanang Miguel Valencia. Ang lahat ay parang tumigil. Ang mga ingay ay naging isang malaking katahimikan. Napuno ang isip ko ng mga katanungan. Miguel. Ano ang kinalaman ni Miguel sa kaso ng aking ama? Bakit siya nasa kaso? Clara, mayroong isang bagay na hindi ko maintindihan, sabi ni Lucas, ang pangalan ni Miguel Valencia ay nasa kaso ng iyong ama. At siya ay ang taong nakita ko nakausap ka sa coffee shop. Ang lahat ng kanyang takot at galit ay unti-unting nawala. Ang naramdaman ko lang ay ang galit. Ang galit ay hindi sa sarili ko. Ang galit ay hindi kay Lucas. Ang galit ay kay Miguel. Nang makita ni Lucas ang pangalan ni Miguel Valencia sa lumang file ng ama ni Clara, parang may kung anong nag-click sa kanyang isipan. Ang lahat ng nangyari, ang gabi sa bar, ang biglaang pagsuspinde sa kanila, ang pagbabanta sa cellphone ni Clara, lahat ay parang nagkaroon ng koneksyon. Isang koneksyon na hindi niya inaasahan. Nakatitig siya sa litrato ng ama ni Clara, ang mga mata nito ay puno ng galit at pagdududa. Miguel Valencia, bulong niya sa sarili. Ang pangalang iyon ay nagdala ng mga alaala. Mga alaala ng isang lalaking palaging nasa likod ng mga tagumpay ni Clara, ang lalaking palaging nagpapayo sa kanya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng isang matamis na ngiti sa kanilang pag-uusap. Imposible, sabi ni Lucas, hindi pwedeng maging si Miguel. Ngunit sa kabilang banda, mayroon siyang naramdamang hinala. Ang hinala ay parang isang matalas na tinik na humiwa sa puso niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang bawat salita ni Miguel ay parang nagdala ng isang bagong pagdududa. Kinabukasan, nagpasya si Lucas na bisitahin si Tita Elena, ang ina ni Clara. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Ang alam lang niya, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pagdating niya sa bahay ni Tita Elena, sinalubong siya ng isang matandang babae na may matamis na ngiti. Ikaw ba si Lucas? Ang kasama ni Clara, tanong ni Tita Elena. Opo, tita, sagot ni Lucas. Gusto ko lang po sana siyang makita. Sa loob ng bahay, naramdaman ni Lucas ang kakaibang pakiramdam. Ang bahay ay puno ng mga litrato ni Clara at ng kanyang ama. Ang mga litrato ay nagpapakita ng isang masayang pamilya. Isang pamilya na biglang nawasak. Tita, ano po ang nangyari sa ama ni Clara? Tanong ni Lucas. Alam ko po na isang abogado siya. Nanahimik si Tita Elena. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Siya ay isang mahusay na abogado, sabi niya, isang taong may prinsipyo. Ngunit isang araw, ang lahat ay nawala. Mayroon siyang isang kaso na pinaglabanan, isang kaso na puno ng katiwalian. Ang kaso ay nagdala sa kanya sa isang matinding pagsubok. Ang kaso ay nagbago ng kanyang buhay. At ang taong nagbago ng kanyang buhay ay ang kanyang kaibigan. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Sino po ang taong iyon, tita? Tanong ni Lucas. Hindi ko alam kung sino, sagot ni Tita Elena, basta ang alam ko, ang taong iyon ay isang taong may kapangyarihan. Isang taong may kakayahang manira ng buhay. Mula noon, si Clara ay naging matigas. Tinuruan niya ang sarili niya na maging matatag. Na huwag magtiwala. Na maging matapang. Pag-alis ni Lucas sa bahay ni Tita Elena, napuno ang isip niya ng mga katanungan. Isang kaibigan, bulong niya sa sarili. Isang taong pinagkakatiwalaan. Ang mga salitang iyon ay parang nagdala sa kanya ng isang malaking hinala. Pagbalik niya sa apartment, nakita niya si Clara na nakaupo sa sofa, ang mga mata nito ay puno ng takot. Ang cellphone niya ay nasa kamay niya, at ang mga kamay nito ay nanginginig. Clara, anong nangyari? Tanong ni Lucas, hinawakan ang kamay niya.
May tumawag sa akin, sabi ni Clara, isang unknown number. Ang boses ay malalim. Ang boses ay nagsasabing, mag-ingat ka, Clara. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat gawin. Kung hindi, ang mga anak mo ang magiging biktima. Lucas. I'm scared. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lucas ang matinding galit. Ang galit ay hindi sa sarili niya. Ang galit ay hindi kay Clara. Ang galit ay sa taong gumawa nito. Clara, huwag kang mag-alala. Magkasama tayo. Hindi ka nag-iisa. Napatingin si Clara kay Lucas, ang mga mata nito ay puno ng pagdududa. Paano? Paano mo ako matutulungan? Hindi mo naiintindihan. Clara, do understand, sagot ni Lucas, at mayroon akong nakita. Isang bagay na kailangan mong malaman. Nang nasa loob na sila ng kwarto ni Clara, kinuha ni Lucas ang isang lumang file. Ang file ay naglalaman ng mga lumang kaso ng ama ni Clara. Ang bawat pahina ay puno ng mga detalye ng kaso. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas. Clara, tignan mo ito, sabi ni Lucas, at ipinakita ang pangalan ni Miguel Valencia. Ang pangalan niya ay nasa kaso ng iyong ama. At siya ay ang taong nakita ko nakausap ka sa coffee shop. Ang lahat ay parang tumigil. Ang mga ingay ay naging isang malaking katahimikan. Napuno ang isip ni Clara ng mga katanungan. Miguel, bakit siya nasa kaso ng aking ama? Bakit niya ako tinutulungan? Hindi ko maintindihan, bulong ni Clara. Bakit? Bakit niya ito gagawin? Clara, there's more, sabi ni Lucas. Ang taong nagsumbong sa atin sa korte ay siya rin. Ang taong nagsumbong sa iyo ay siya rin. Ang lahat ng nangyari ay pinlano. At ang taong gumawa nito ay si Miguel. Ang lahat ng kanyang takot at galit ay unti-unting nawala. Ang naramdaman ko lang ay ang galit. Ang galit ay hindi sa sarili ko. Ang galit ay hindi kay Lucas. Ang galit ay kay Miguel. Ang galit. Ito ang tanging naramdaman ni Clara. Ang galit ay hindi isang mainit na apoy, kundi isang malamig, matalim na yelo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Si Miguel. Ang taong pinagkatiwalaan niya. Ang taong nagmentor sa kanya. Ang taong minsan niyang minahal. Siya pala ang ahas sa damo. Nang marinig niya ang pag-amin ni Lucas, na ang pangalan ni Miguel ay lumabas sa kaso ng kanyang ama, parang gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang paniniwala, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ay parang isang gawa-gawang kwento. Ang lahat ng kanyang pagtitiwala ay nawala. Paano? Paano siya magagawa nito sa akin? Tanong ni Clara, ang mga mata nito ay puno ng luha. Bakit? Bakit niya ako sasaktan? Lucas held her hand. Hindi ko alam, Clara. Pero ang alam ko, we're in this together. And we will find out the truth. Together. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Clara ang init ng kamay ni Lucas. Ang init na ito ay parang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang lahat ng kanyang takot ay unti-unting nawala. Napuno ang kanyang puso ng pag-asa. Kinabukasan, nagpasya sila na magsimula sa paghahanap ng mga nawawalang file. Ang tanging lead nila ay isang lumang address ng isang abandonadong law office. Ang law office ay ang dating opisina ng ama ni Clara. Pagdating nila sa law office, ang lugar ay puno ng alikabok at mga lumang papel. Ang mga pader ay puno ng graffiti. Ang lugar ay parang isang lugar na matagal nang iniwan. Dito ba ang opisina ng ama mo? Tanong ni Lucas. Ang lugar na ito ay parang isang lugar na matagal nang iniwan. Sino ang mag-iiwan ng ganito? Hindi ko alam, sagot ni Clara, basta ang alam ko, ang lugar na ito ay puno ng mga alaala. Ang lugar na ito ay kung saan ko nakita ang aking ama na masaya. Habang naghahanap sila, naramdaman ni Lucas ang kakaibang pakiramdam. Clara, tingnan mo ito, sabi niya, at ipinakita ang isang lumang kahon. Ang kahon ay puno ng mga lumang file. Sa loob ng kahon, mayroong isang file na naglalaman ng mga detalye ng kaso ng ama ni Clara. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang file na naglalaman ng pangalan ni Miguel Valencia. Ang pangalan niya ay nasa file. At siya ay ang taong pinagkatiwalaan ng ama ni Clara. Lucas, tingnan mo ito, sabi ni Clara, at ipinakita ang isang litrato.
Ang litrato ay nagpapakita ng kanyang ama at ni Miguel na magkasama. Ang mga ngiti nila ay puno ng kaligayahan. Ang litrato ay parang isang patalim na humiwa sa puso niya. Clara, hindi ka nag-iisa, sabi ni Lucas, at ngayon, alam na natin kung sino ang nasa likod ng lahat. Pagkatapos ng kanilang paghahanap, nagpasya silang harapin si Miguel. Nagkita sila sa isang coffee shop. Miguel, gusto lang naming magtanong, sabi ni Lucas. Clara, Lucas, ano ba ang nangyari sa inyo? Tanong ni Miguel, ang ngiti nito ay puno ng pag-aalala. Mayroon ba kayong problema? Wala kaming problema, Miguel, sagot ni Clara. Ang problema ay sa iyo. Miguel, ano ang kinalaman mo sa kaso ng aking ama? Nanahimik si Miguel. Ang ngiti niya ay unti-unting nawala. Clara, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling, sabi ni Lucas, nakita namin ang mga file. Ang pangalan mo ay nasa file. Ano ang kinalaman mo? Nang makita ni Miguel ang matalim na tingin ni Lucas, napabuntong hininga siya. Sige, aamin na ako, sabi niya. Ang gabi sa barako ang nagplano ng lahat. Ako ang nagbigay sa inyo ng inumin na mayroong droga. Ako ang naglagay ng video sa korte. Ang lahat ng ito ay ginawa ko para sirain ang karera ni Lucas. Ginawa ko ito para sa iyo, Clara. Ginawa ko ito para sa atin. Lucas ay hindi para sa iyo. Ako ang para sa iyo. Nang marinig ni Clara ang mga salitang ito, naramdaman niya ang matinding galit. Ang galit ay hindi sa kanya. Ang galit ay kay Miguel. Paano mo nagawa sa akin ito? Tanong niya. Paano mo ako sinaktan? Clara, hindi ka nasasaktan, sagot ni Miguel, ang ginagawa ko lang ay ang pagprotekta sa iyo. Ako ang taong magbibigay sa iyo ng lahat. At Lucas siya ay ang taong sisira sa lahat. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Miguel. Ngunit sa daan, isang lalaki ang lumapit kay Clara. Ang lalaki ay isang junior lawyer sa opisina ni Miguel. Miss Reyes, bulong niya, mayroon akong ibibigay sa iyo. Ang lalaki ay nagbigay sa kanya ng isang EXP. Ang ASB na ito ay naglalaman ng mga ebidensya. Ang ebidensya ay magpapakita sa iyo ng lahat. Ang lahat ng ginawa ni Miguel sa ama mo. Kinuha ni Clara ang EXP. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Sino ka? Tanong niya. Ako ay ang taong nakakita sa lahat, sagot niya. Ang taong hindi makakita ng kawalan ng katarungan. Ang taong gustong magbigay sa iyo ng katarungan. Nang makabalik sila sa apartment, agad na kinuha ni Clara ang laptop niya. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang file na naglalaman ng isang video. Ang video ay nagpapakita ni Miguel sa isang seryosong pag-uusap. Ngunit ang taong kausap niya ay hindi makikita. Lucas, sino ang taong ito? Tanong ni Clara. Sino ang kausap niya? Nanatili silang tahimik. Hindi ko alam, sagot ni Lucas. Pero ang alam ko, ang taong ito ay mayroong malalim na koneksyon sa lahat ng nangyayari. Ang taong ito ay ang tunay na mastermind. Ang galit na naramdaman ni Lucas de Guzman ay hindi isang ordinaryong galit. Ito ay isang galit na pinagsama-sama ng pagkabigo, pagtataksil, at isang matinding pakiramdam ng pagprotekta. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang hinala, ay biglang nagkaroon ng pangalan, Miguel Valencia. Ang taong ito, ang lalaking naging mentor ni Clara, ang lalaking pinagkatiwalaan ng ama nito, ang ahas na nagtatago sa ilalim ng kanilang mga paa. Nang makita niya ang pangalan ni Miguel sa lumang file ng ama ni Clara, isang malalim na pakiramdam ng pag-unawa ang pumasok sa kanya. Naunawaan niya ang dahilan sa likod ng lahat. Ang gabi sa bar, ang pagsuspinde sa kanila, ang banta sa cellphone ni Clara. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking plano. Isang plano na ginawa ni Miguel para manira. Nang umaga, walang salita si Lucas na sinabi kay Clara. Ang tanging ginawa niya ay ang kumuha ng kanyang coat at umalis. Nagmaneho siya patungo sa opisina ni Miguel, ang kanyang isip ay puno ng galit. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Pagdating niya sa opisina ni Miguel, sinalubong siya ng isang matamis na ngiti. Lucas, ano ba ang ginagawa mo dito? Mayroon ba tayong kaso na dapat pag-usapan? Tanong ni Miguel. Wala tayong kaso, sagot ni Lucas, ang kailangan ko ay ang katotohanan. Nanahimik si Miguel. Ang ngiti niya ay unti-unting nawala. Ang mga mata niya ay nagbago.
Anong katotohanan ang gusto mong malaman? Tanong niya. Ang katotohanan tungkol sa ama ni Clara, sagot ni Lucas, at ang katotohanan tungkol sa pamilya ko. Nang marinig ni Miguel ang mga salitang ito, tumawa siya ng malakas. Lucas, hindi ko maintindihan. Bakit mo ito ginagawa? Nasaan ang pruweba mo? Ang pruweba ay nasa mga lumang file, sagot ni Lucas. Ang pruweba ay nasa mga alaala ng ama ni Clara. Ang pruweba ay nasa mga lihim na mensahe na natanggap namin. Ang pruweba ay ikaw. Tumayo si Miguel. Sige, kung iyan ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang katotohanan, sabi niya. Ako ang nagplano ng lahat. Ako ang nagbigay sa iyo ng inumin na mayroong droga. Ako ang naglagay ng video sa korte. Ang lahat ng ito ay ginawa ko para sa iyo. Ginawa ko ito para sa iyo at para sa iyong pamilya. Huwag kang magsinungaling, sabi ni Lucas, alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang nasa likod ng lahat. Ano ba ang sinasabi mo? Tanong ni Miguel. Hindi ako ang nasa likod ng lahat. Ako lang ang taong nagbibigay sa iyo ng tulong. Ako lang ang taong nagpapabago sa iyo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang binuksan ni Miguel ang isang video sa kanyang laptop. Ang video ay nagpapakita ni Clara. Ang video ay nagpapakita ni Clara na nakikipaghalikan sa isang lalaki. Ang lalaki ay hindi si Lucas. Ang lalaki ay isang taong hindi pamilyar sa kanya. Tingnan mo ito, Lucas, sabi ni Miguel, ang babaeng pinaglalaban mo. Ang babaeng gusto mong protektahan. Siya ay mayroong iba. Siya ay mayroong ibang lalaki. Nanahimik si Lucas. Ang lahat ay parang tumigil. Ang mga ingay sa opisina ay naging isang malaking katahimikan. Napuno ang kanyang isip ng mga katanungan. Sino ang lalaking iyan? Tanong niya. Hindi ko alam kung sino, sagot ni Miguel, basta ang alam ko, ang babaeng pinaglalaban mo ay hindi tapat sa iyo. Ang babaeng pinaglalaban mo ay isang taong mailihim. Isang taong mayroong ibang lalaki. Ang lahat ng kanyang galit ay biglang nawala. Napalitan ng isang malaking pagkabigo. Ang pagkabigo ay parang isang matalas na tinik na humiwa sa puso niya. Hindi imposible, bulong niya. Lucas, tingnan mo ang mga mata niya, sabi ni Miguel. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Ang mga mata niya ay puno ng kaligayahan. Ang lahat ng ito ay isang laro para sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lucas ang matinding galit. Ang galit ay hindi sa sarili niya. Ang galit ay hindi kay Miguel. Ang galit ay kay Clara. Ang babaeng pinaglalaban niya. Ang babaeng pinaniniwalaan niya. Siya pala ay isang taong may lihim. Nagmamadali si Lucas na umalis sa opisina ni Miguel. Ang bawat hakbang niya ay puno ng galit at pagkabigo. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ang alam lang niya, ang babaeng pinaglalaban niya ay hindi tapat. Nang makarating siya sa kanyang kotse, sinubukan niyang tawagan si Clara. Ngunit hindi ito sinasagot. Ang lahat ng kanyang pagkabigo ay lumabas sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang luha sa kanyang mga mata. Clara, bakit? Bulong niya. Bakit mo ito ginawa? Nang mag-drive siya, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Clara. Ang mukha ni Clara na puno ng pagmamahal. Ang mukha ni Clara na puno ng pagtataksil. Ang lahat ng kanyang paniniwala ay biglang nawala. Samantala, sa apartment, naramdaman ni Clara ang kakaibang kaba. Nag-aalala siya kay Lucas. Hindi niya alam kung bakit siya umalis nang walang paalam. Tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Miss Reyes, sabi ng isang lalaki, ako ay ang taong nakakita sa lahat. Ako ang taong tumulong kay Miguel na manira sa ama mo. Ngunit hindi ko na kaya ang sikreto na ito. Gusto kong magbigay ng katarungan sa iyo. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, matatag, at puno ng bigat ng mga sikreto. Nanginginig ang kamay ni Clara habang hawak ang telepono. Sino ka? Tanong niya, ang boses niya ay mahina, halos hindi marinig. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng lalaki, ang mahalaga ay ang katotohanan. Ang ama mo ay hindi nagkasala. Siya ay biktima ng isang malaking pagsasabwatan. At ako ang tumulong sa taong gumawa nito. Ang lahat ng takot ni Clara ay biglang nawala. Napalitan ng isang matinding pagnanais na malaman ang lahat. Ang bawat salita ng lalaki ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa nakaraan.
Sino ang nasa likod ng lahat? Tanong niya. Sino ang kaibigan ng aking ama? Nanahimik ang lalaki. Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan niya, sabi niya. Ngunit mayroon akong mga ebidensya. Mga ebidensya na magpapatunay sa inosensya ng iyong ama. Nasaan ka? Tanong ni Clara. Kailangan ko ang mga ebidensya na iyan. Kailangan kong ibalik ang dangal ng aking ama. Magkita tayo sa lumang abandonadong warehouse sa Bataan, sagot ng lalaki. Mag-isa ka lang, Clara. Huwag kang magdadala ng sinuman. Nang ibaba ni Clara ang telepono, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam ay hindi lang takot. Ang pakiramdam ay pag-asa. Sa wakas, mayroon siyang pagkakataon na ibalik ang dangal ng kanyang ama. Sa wakas, mayroon siyang pagkakataon na tapusin ang lahat ng sakit. Habang nag-aayos siya ng mga gamit niya, naisip niya si Lucas. Nasaan siya? Bakit siya biglang umalis nang walang paalam? Ang huling tingin ni Lucas sa kanya ay puno ng galit at pagdududa. Ang mga mata niya ay parang isang salamin na nagpakita sa kanya ng kanyang sariling kasalanan. Nagpasya siyang hindi na lang intindihin si Lucas. Ang mahalaga ay ang kanyang misyon. Ang misyon na ibalik ang dangal ng kanyang ama. Pagdating niya sa warehouse, ang lugar ay puno ng dilim at alikabok. Ang tanging ilaw ay ang buwan na nagniningning sa labas. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Hello, tawag niya, ang boses niya ay nanginginig. Walang sumagot. Ang tanging ingay ay ang tunog ng kanyang mga hakbang. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na mayroong nanonood sa kanya. Clara D. Isang boses ang tumawag sa kanya. Ang boses ay hindi ang boses ng lalaki sa telepono. Ang boses ay ang boses ni Miguel. Naramdaman ni Clara ang matinding takot. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay biglang nawala. Miguel, bulong niya, anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Tanong ni Miguel, ang boses niya ay puno ng pagtawa. Ang lahat ng ito ay isang laro. Ang lahat ng ito ay ginawa ko para sa iyo. Paano? Tanong ni Clara. Paano mo nagawa ito? Simple lang, sagot ni Miguel. Ako ang nagplano ng lahat. Ako ang naglagay ng video sa korte. Ako ang nagbigay sa iyo ng inumin na mayroong droga. At ako ang nagplano ng lahat ng ito. Biglang naramdaman ni Clara ang sakit sa kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manghina. Naramdaman niya ang kamay ni Miguel sa kanyang balikat. Clara, you're so naive, sabi ni Miguel. Hindi mo ba alam? Ang lahat ng ito ay para sa atin. Lucas ay hindi para sa iyo. Ako ang para sa iyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang matinding galit. Ang galit ay hindi sa sarili niya. Ang galit ay hindi kay Lucas. Ang galit ay kay Miguel. Nagsimula siyang mag-umpisa. Miguel, anong ginagawa mo? Wala, sagot ni Miguel, pinoprotektahan lang kita sa kanya. Lucas ay hindi para sa iyo. Ako ang para sa iyo. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Si Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Clara, sigaw niya. Nang makita ni Miguel si Lucas, ngumiti siya ng malaki. Lucas, tingnan mo ito, sabi ni Miguel. Ang babaeng pinaglalaban mo. Siya ay mayroong iba. Siya ay mayroong ibang lalaki. Nagmamadali si Lucas na lumapit kay Clara. Hinawakan niya ang kamay ni Clara. Clara, hindi ka nag-iisa, sabi niya. Nandito ako. Nandito kami. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang init ng kamay ni Lucas. Ang init na ito ay parang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang lahat ng kanyang takot ay unti-unting nawala. Lucas. I'm so sorry, bulong niya. Hindi ko sinasadya. Lilve, sabi ni Lucas, huwag kang mag-alala. Magkasama tayo dito. Ang galit at pagkabigo ni Lucas ay parang yelo na tumigas sa kanyang puso. Ngunit nang makita niya ang text message ni Miguel na nagbabanta kay Clara at sa mga anak nito, ang lahat ng yelo ay biglang natunaw. Pinalitan nito ng isang matinding apoy, isang apoy ng determinasyon at pagprotekta. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang pagkabigo ay nawala.
Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Clara at ng kanilang mga anak. Nagmaneho si Lucas papunta sa abandonadong warehouse sa Bataan. Ang kanyang isip ay puno ng mga plano. Hindi niya pwedeng harapin si Miguel ng walang plano. Alam niyang si Miguel ay hindi isang ordinaryong kriminal. Siya ay isang taong matalino, isang taong mapanganib. Pagdating niya sa warehouse, ang lugar ay puno ng dilim at alikabok. Ang tanging ilaw ay ang buwan na nagniningning sa labas. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya, narinig niya ang tunog ng kanyang mga hakbang. Ang tunog ay parang isang panaginip. Lucas, tingnan mo ito, isang boses ang tumawag sa kanya. Ang boses ay ang boses ni Miguel. Nang lumingon si Lucas, nakita niya si Clara. Nakatali ito sa isang silya, ang mga mata nito ay puno ng luha. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Sa likod ni Clara, nakatayo si Miguel, ang ngiti nito ay puno ng pagtawa. Lucas, ang babaeng pinaglalaban mo. Ang babaeng gusto mong protektahan. Hindi kumibo si Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Miguel, huwag kang magsinungaling, sabi niya. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang nasa likod ng lahat. Sagot ni Miguel, ako ang nasa likod ng lahat. Ang gabi sa barako ang nagplano. Ang video sa korte ako ang naglagay. Ang lahat ng ito ay ginawa ko para sa iyo. Ginawa ko ito para sa iyo at para sa iyong pamilya. Ipinaglaban ko ang karera mo, Lucas. Kaya ngayon, ibibigay mo sa akin ang lahat. Ang lahat ng yaman mo. Ang lahat ng kapangyarihan mo. Ang lahat ng ito ay para sa akin. At kung hindi, mawawalan ka ng asawa. At anak. At ang lahat ng pinaghirapan mo, mawawala. Narinig ni Lucas ang mga salitang ito at naramdaman niya ang matinding galit. Ang galit ay hindi sa sarili niya. Ang galit ay hindi kay Clara. Ang galit ay kay Miguel. Ang taong ito, ang taong nagplanong manira sa kanila. Sige, sagot ni Lucas, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang lahat ng yaman ko. Ang lahat ng kapangyarihan ko. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Pero mayroon akong isang kondisyon. Nanahimik si Miguel. Ang ngiti niya ay unti-unting nawala. Anong kondisyon? Tanong niya. Pakawalan mo si Clara. At huwag mo siyang saktan, sagot ni Lucas. Kung gagawin mo iyon, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Tumawa si Miguel. Lucas, you're so stupid. Hindi mo ba alam? Ang lahat ng ito ay isang laro. Hindi mo ako pwedeng utusan. Ako ang amo dito. Ikaw ang alipin ko. Habang nag-uusap sila, lumingon si Lucas kay Clara. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Sa ilalim ng kanyang paa, mayroong isang maliit na kutsilyo. Ang kutsilyo ay mula sa kusina nila. Ang kutsilyo ay dinala niya para sa isang layunin. Habang nagtatalo si Lucas at Miguel, dahan-dahang inilagay ni Lucas ang kutsilyo sa sahig. Ang kutsilyo ay parang isang maliit na hiyas sa gitna ng dilim. Si Clara naman ay nakikita ang kutsilyo. Nakikita niya ang pag-asa sa mga mata ni Lucas. Miguel, ito na ang huling-huli, sabi ni Lucas, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pero, pakawalan mo si Clara. Hindi, sagot ni Miguel. Hindi ko siya pakakawalan. Ako ang magiging amo sa iyo. At siya ay mananatili dito. Mag-isa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang kinuha ni Clara ang kutsilyo. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot niya ay biglang nawala. Ang naramdaman niya lang ay ang galit at determinasyon. Hindi ko siya iiwan, sabi ni Lucas. Hindi ko siya pababayaan. Kung gayon, patay ka, sabi ni Miguel. Nang makita ni Miguel si Clara na may hawak na kutsilyo, nagulat siya. Clara, anong ginagawa mo? Tanong niya. Ang lahat ng ito ay isang laro, sagot ni Clara. Pero ang laro ay tapos na. Ngayon, oras na para sa hustisya. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Clara. Ang mga lubid sa kanyang kamay ay unti-unting naputol. Ang lahat ng kanyang takot ay nawala. Ang naramdaman niya lang ay ang galit at determinasyon. Lucas, ngayon na, sigaw ni Clara. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa sandaling naputol ni Clara ang kanyang tali, parang isang malaking pasabog ang nangyari.
Ang lahat ng kanyang takot at galit ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang matinding determinasyon. Determinasyong lumaban. Determinasyong manalo. Si Miguel, na nagulat sa ginawa ni Clara, ay biglang nawalan ng balanse. Ito ang oportunidad na hinihintay ni Lucas. Tumakbo si Lucas patungo kay Clara at hinawakan ang kamay niya. Clara, ngayon na, bulong niya. Sa loob ng madilim na warehouse, nagsimula ang kanilang laban. Ang laban ay hindi isang laban na mayroong armas. Ito ay isang laban na mayroong talino. Ginamit ni Clara ang kanyang utak, ginamit ni Lucas ang kanyang lakas. Miguel, ang laro ay tapos na, sabi ni Clara. Alam na namin ang lahat. Ang lahat ng ginawa mo sa aking ama. Ang lahat ng ginawa mo sa pamilya ni Lucas. Ang lahat ng ito ay isang laro para sa iyo. Tumawa si Miguel. Paano? Paano mo nalaman? Tanong niya. Sino ang nagbigay sa inyo ng mga ebidensya? Ang ebidensya ay nasa big drive, sagot ni Lucas. Ang ebidensya ay nasa mga lumang file na nakita namin. Ang ebidensya ay ikaw. Ang lahat ng ginawa mo ay magpapatunay na ikaw ay nagkasala. Nang marinig ni Miguel ang mga salitang ito, nagalit siya. Hindi. Hindi ko ito ginawa, sigaw niya. Hindi ako ang gumawa ng lahat. May iba pang tao. Sino? Tanong ni Clara. Sino ang taong iyon? Hindi ko pwedeng sabihin, sagot ni Miguel. Kung sasabihin ko, papatayin niya ako. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang sirena ng pulis. Ang sirena ay parang isang awitin sa kanilang mga tenga. Ang sirena ay parang isang liwanag sa dilim. Nagulat si Miguel. Paano? Paano sila nakarating dito? Tanong niya. Mayroon akong tracker sa cellphone mo, sagot ni Lucas, ang tracker na inilagay mo sa cellphone ni Clara. Ginawa namin itong tracker para sa iyo. Ang lahat ng ito ay isang laro. At ang laro ay tapos na. Nang dumating ang mga pulis, agad na kinuha ni Lucas ang mga ebidensya. Ang mga ebidensya ay nagpapakita ng lahat ng ginawa ni Miguel. Ang lahat ng katiwalian, ang lahat ng pagsasabwatan. Miguel Valencia, inaresto ka dahil sa mga krimen na ito, sabi ng isang pulis. Ang lahat ng iyong sinabi ay magiging ebidensya sa korte. Nang madala si Miguel sa kotse ng pulis, nanatili silang tahimik. Ang lahat ng ingay ay nawala. Ang naramdaman nila ay ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay parang isang mainit na kumot na bumabalot sa kanila. Clara, bulong ni Lucas, magkasama tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Napatingin si Clara kay Lucas. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Ang mga mata niya ay puno ng kaligayahan. Ang lahat ng kanyang takot at galit ay unti-unting nawala. Lucas. I'm so sorry, bulong niya. Ang lahat ng ginawa ko. Leve, sabi ni Lucas, hinawakan ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Ngayon, naiintindihan ko na. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Niyakap ni Lucas si Clara. Ang yakap na ito ay parang isang yakap na nagpapagaan ng lahat ng kanyang bigat. Ang yakap na ito ay parang isang yakap na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngayon, naiintindihan ko na, bulong ni Lucas sa tainga niya. Ang lahat ng ito ay hindi isang pagkakamali. Ang lahat ng ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para bumuo tayo ng pamilya. Isang pagkakataon para maging masaya. Ang lahat ng kanyang takot at galit ay biglang nawala. Ang naramdaman niya lang ay ang pag-asa. Ang pag-asa ay parang isang liwanag sa dilim. Ang simoy ng hangin sa sementeryo ay malamig, ngunit ang init ng kamay ni Lucas na hawak ang akin ay sapat na upang maibsan ang lamig. Nakatayo kami sa harap ng puntod ng aking ama. Ang pangalan niya ay nakaukit sa marmol, kasama ang taon ng kanyang kapanganakan at kamatayan. Sa tabi nito, mayroong isang maliit na plato na may mga salitang, Ama, ang hustisya ay nasa atin. Salamat! Naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Ang lahat ng aking galit, ang lahat ng aking sakit, ang lahat ng aking pagkabigo ay unti-unting nawala. Ang naramdaman ko lang ay ang kapayapaan. Sa wakas, ang dangal ng aking ama ay naibalik. Ama, natupad na ang pangako ko, bulong ko. Ang taong nagbigay sa iyo ng sakit ay nasa likod na ng rehas.
Ang taong nagbigay sa akin ng sakit ay nasa likod na rin ng rehas. Ngayon, ang lahat ng ito ay tapos na. Hinawakan ni Lucas ang aking kamay at hinaplos niya ang aking buhok. Clara, hindi ka nag-iisa, bulong niya. Nandito ako. Nandito kami. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking takot ay biglang nawala. Naramdaman ko ang pag-asa. Ang pag-asa ay parang isang liwanag sa dilim. Sa wakas, mayroon akong pamilya. Pagkatapos naming bisitahin ang puntod ng aking ama, nagpa siya kaming mamasyal. Nagtungo kami sa mall para mamili ng mga gamit para sa mga bata. Ang mga damit, ang mga laruan, ang mga unan, lahat ng ito ay parang isang panaginip. Clara, tingnan mo ito, sabi ni Lucas, at ipinakita niya ang isang maliit na jacket. Ang jacket ay kulay asul na mayroong mga litrato ng mga elepante. Ang ganda, di ba? Ito ang gusto ko para sa ating mga anak. Napangiti ako. Ang ngiti ko ay puno ng kaligayahan. Lucas, hindi pa natin alam kung anong gender ng mga bata, sabi ko. Wala akong pakialam kung anong gender nila, sagot niya. Ang mahalaga, sila ay masaya. Ang mahalaga, sila ay malusog. Habang namimili kami, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam ay hindi lang pag-ibig. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang isang yakap na hindi ka iiwan. Ang pakiramdam na ito ay ang pakiramdam ng isang pamilya. Pagkatapos naming mamili, nagpa siya kaming bumalik sa apartment. Ang lahat ng aming mga pinamili ay nasa sahig. Ang apartment ay puno ng kulay at kaligayahan. Clara, bulong ni Lucas, sa mga araw na ito, ang lahat ng aking takot ay biglang nawala. Ang lahat ng aking galit ay nawala. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. At dahil sa mga anak natin. Lucas, ako din, sagot ko. Sa mga araw na ito, ang lahat ng aking sakit ay unti-unting gumagaling. Ang lahat ng aking takot ay nawala. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. At dahil sa mga anak natin. Nang gabi na, naghanda kami ng hapunan. Ang hapunan ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Habang kumakain kami, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na ito ay ang pakiramdam ng isang pamilya. Pagkatapos ng hapunan, biglang lumuhod si Lucas sa harapan ko. Ang mga mata niya ay puno ng pag-ibig. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Clara, sabi niya, alam ko, ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang malaking pagkakamali. Pero ang pagkakamali na ito ay nagdala sa akin sa iyo. Ang pagkakamali na ito ay nagbigay sa akin ng mga anak na mahal ko. Clara, mahal kita. At mahal ko ang mga anak natin. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama sa mga anak natin. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maging asawa mo. Nang marinig ko ang mga salitang ito, naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Ang luha ay hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Sa wakas, mayroon akong pamilya. Sa wakas, mayroon akong taong mahal ako. Nang sabihin ni Clara ang key, ang mundo ni Lucas ay parang biglang umikot. Ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang pagdududa ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang matinding kaligayahan. Ang kaligayahan na hindi niya naramdaman noon. Ang kaligayahan na parang isang panaginip. Ang kasal nila ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Ang seremonya ay ginanap sa isang maliit na simbahan, kasama ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Hindi ito ang kasal na ginagawa ng mga abogado na mayroong milyon-milyong pera. Ito ay isang kasal na ginawa ng dalawang taong nagmamahalan. Sa harap ng altar, tinitigan ni Lucas si Clara. Ang mga mata nito ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang mga mata nito ay puno ng pag-ibig. Sa sandaling iyon, alam ni Lucas na ang lahat ng nangyari ay hindi isang pagkakamali. Ang lahat ng ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa kanila na maging masaya. Clara, bulong ni Lucas, sa mga araw na ito, ang lahat ng aking takot ay biglang nawala. Ang lahat ng aking galit ay nawala. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. At dahil sa mga anak natin. Lucas, ako din, sagot ni Clara. Sa mga araw na ito, ang lahat ng aking sakit ay unti-unting gumagaling. Ang lahat ng aking takot ay nawala. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. At dahil sa mga anak natin. Nang gabi na, ang lahat ng kanilang mga bisita ay nasa isang maliit na restaurant.
Ang restaurant ay puno ng kulay at kaligayahan. Ang lahat ay masaya. Ang lahat ay nagmamahalan. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Ang kabanata ay hindi na tungkol sa korte, tungkol sa mga kaso, o tungkol sa galit. Ang kabanata ay tungkol sa pag-ibig, tungkol sa kaligayahan, at tungkol sa pagiging isang pamilya. Isang araw, habang nasa loob sila ng ospital, naramdaman ni Lucas ang kaba sa kanyang dibdib. Ang kaba ay hindi dahil sa takot. Ang kaba ay dahil sa pag-asa. Si Clara ay manganganak na. Nang makita niya si Clara sa loob ng delivery room, naramdaman niya ang matinding pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay hindi lang para sa kanya. Ang pag-ibig na ito ay para sa kanilang mga anak. Nang lumabas ang unang bata, isang malaking ingay ang nangyari. Ang ingay ay parang isang awitin sa kanyang mga tenga. Ang ingay ay parang isang awitin ng pag-ibig. Nang lumabas ang pangalawang bata, ang lahat ay tumigil. Ang lahat ay parang isang panaginip. Nang gabi na, nasa loob na sila ng kanilang bahay. Ang bahay ay puno ng kulay at kaligayahan. Ang bahay ay puno ng pag-ibig. Si Lucas ay nasa kama, hawak ang isa sa mga bata. Si Clara naman ay nasa tabi niya, hawak ang pangalawang bata. Lucas, bulong ni Clara, mahal na mahal kita. Clara, mahal na mahal din kita, sagot ni Lucas. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Ang panaginip ay naging katotohanan. At ang katotohanan ay ikaw. At ang mga anak natin. Nang gabi na, nag-umpisa sila ng isang bagong buhay. Ang buhay na ito ay puno ng pag-ibig, puno ng kaligayahan, at puno ng pag-asa. Ang buhay na ito ay ang buhay na pinangarap nila. Ang buhay na ito ay ang buhay na pinaglaban nila. Ang kwento ay nagtatapos sa isang malaking ngiti. Ang ngiti ay hindi lang ngiti ng kaligayahan. Ito ay ngiti ng pag-asa. Ang ngiti ay parang isang liwanag sa dilim. Ang liwanag na ito ay ang liwanag ng pag-ibig. Ang liwanag na ito ay ang liwanag ng isang pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni Clara at Lucas. Ang kwento ng dalawang taong pinaghiwalay ng tadhana, ngunit pinag-isa ng pag-ibig. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal na tagapakinig. Sa ngalan ng aming buong creative team, taos puso kaming nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng inyong oras at puso para makinig sa aming kwento. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta na nagsilbing inspirasyon namin. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ni Clara at Lucas. Ito ay isang kwento tungkol sa paghahanap ng hustisya, paggaling mula sa sakit, at pagtuklas sa kapangyarihan ng pag-ibig. Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang pagkikita na nagdulot ng malalim na alitan. Ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay nagtapos sa isang pag-ibig na walang hanggan. Sa bawat chapter, sa bawat pagsubok, sinubukan naming ilahad ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili at sa kapwa. Ang pag-ibig ay hindi laging madali at ito ay madalas na sinusubukan. Ngunit kapag tunay at matatag ang pag-ibig, ito ay hindi matitinag. Ito ay ang lakas na nagpapatuloy sa atin. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, mayroong isang bagay na naiwan sa inyong mga puso. Sana, ang kwento ni Clara at Lucas ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon upang ipaglaban ang inyong pag-ibig, upang magpatawad, at upang maniwala sa kapangyarihan ng pag-asa. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Kung mayroon kayong nais na ibahagi, huwag kayong mag-atubiling mag-comment o magpadala ng mensahe. Ang inyong mga salita ay mahalaga sa amin. Hanggang sa muli. Kilig bawat sandali,